flight sa Ninoy Aquino International Airport ang nakansilang. Epekto pa rin ito ng umano'y technical glitch o aberya sa air traffic management system. I'm sorry, of course we have to apologize to our kababayans. Napila ng kalihim sa mga full-fledged colonel at general ng PNP pagsumite ng kanilang courtesy resignation. Pilipinas at China ay nagkasundo na palakasin ang ugnayan pagdating sa kalakalan, agrikultura, infrastruktura at iba pang larangan. I emphasize to President Xi how my administration intends to pursue an independent foreign policy, that we are more than willing to cooperate whenever possible in the pursuit of regional peace and our two countries' national interests. Kinumpirma na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang sinasabing eroplano na naiulat na nawawala matapos na mag-take off sa Kawayan Airport sa Isabela. Itinuturong mastermind o utak ng pagpatay sa modelong si Yvonne Plaza sa dating Presidential Security Group Chief Brigadier General Jesus Durante III. Pinay overseas Filipino worker na si Jollibee Ranara na natagpo ang sunog ang katawan sa isang disyerto sa Kuwait. Ang kakulangan sa supply kaya't nakakapagtakaan niya kung bakit kailangan umabot sa 600 pesos ang kada kilo ng sibuyas. Binantayan at sinundan ng Chinese vessels ang BRP Andres Bonifacio habang nagsasagawa ng patrol and search mission sa exclusive zone. Ipinatawag kahapon ng Pangulo ang Chinese ambassador upang ipahayag ang seryosong pag-aalala nito sa nagiging aksyon ng China sa Philippine Coast Guard, kung saan ang pinakahuling insidente ay ang paggamit ng military-grade na laser ng China sa PCG personnel habang nasa supply mission. Pinabagsak ng US military fighter aircraft ang pinaghihinalaang Chinese spy balloon habang nasa airspace ng South Carolina. I make no apologies for taking down that balloon. Kumalat na sa karagatang sakop ng Nauhan Oriental Mindoro ang diesel fuel mula sa MT Princess Empress na lumubog. Mahigit na sa 21,000 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol na tumama sa southern Turkey at northern Syria. Kinumpirma na ng Civil Aviation Authority of the Philippines na ang natagpuang aircraft malapit sa bunganga ng Mayon Volcano ay ang nawawalang Cessna 340. Hinambangan ng mga hindi pa nakikilalang suspect si Negros Oriental Governor Roel Degamo. Pinangalanan ng dalawang sospek ang umano'y mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Degamo, si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves ang alam niya na mastermind sa krimen. Kung may balak man ako, kung may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Sa 6 na suspect sa pagkamatay ng hazing victim na si John Matthew Salilig. May mga nakitang debris sa karagatan ng Balabac, Palawan, ang last known location ng nawawalang ambulance helicopter. Kumakalat ngayon sa social media ang umano'y pagnanakaw ng ilang security screening officer sa isang Thai tourist habang dumadaan ito sa screening sa Terminal 2 ng NAIA. Ipinag-utos na rin ng Las Piñas Regional Trial Court ang pag-aresto kay dating Bureau of Corrections o Bureau Chief Gerald Bantag dahil sa kasong murder kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Patuloy ang paglikas ng gobyerno ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Sudan habang umiiral ang 3 araw na tigil putukan sa pagitan ng Sudanese Army at Paramilitary Rapid Support Forces. Tinukoy na ng Malacanang ang 4 na karagdagang lugar para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Masamang biro para sa isang batikang investigador ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group ang ginawang content ng Tokumi Brothers sa kanilang vlog noong April 6 sa Las Piñas. Prank lang po kuya, prank lang po. Kuya, prank lang po kuya. Sumiklab ang sunog sa historical building ng post office dito sa Maynila. Nagbitiw na bilang miyembro ng Partido Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD si Vice President Sara Duterte. Mr. Teves entered Timor-Leste a week ago trying to seek a special asylum status. I cannot speak to
what my predecessor had in mind and what his idea was, but what I can speak to is the policy that we have undertaken. And that I said the drug war continues to be at the source of much criminality in the Philippines. Si dismissed Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr., siya ang sinasabing may-ari ng opisina kung saan nakumpiska ang 990 kilograms ng shabu noong Oktubre na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Ikaw ba ay bagman ng ilang mga matataas na opisyal sa PNP? No, Your Honor. Pagpapatong lang korona kay King Charles III bilang kapalit sa trono ng yumaong longest reigning British monarch na si Queen Elizabeth II. Love the Philippines! Matapos aminin ang pagkakasama ng non-original o stock video sa bagong tourism campaign ng Department of Tourism, nagdesisyon ang DOT na i-terminate na ang kanilang kontrata sa GDV Philippines. Opisyal ng PNP ang kinasuhan at 38 non-commissioned officer ang kinasuhan nga ng National Police Commission ng kriminal sa muleyo ng Ombudsman. Ang natura mga pulis ang nakita sa CCTV footage sa operasyon kaugnay nga sa 990 kilos ng shabu sa Maynila noong Oktubre ng nakaraang taon. Na-recover na ang ilang debris ng Titan submersible na sumabog habang lulaan ng 5 tao patungo sa wreckage ng Titanic. Umabot na sa 2 kilometro ang layo ng debris na nahuhulog mula sa Bulkan Mayon. Bagay na lubhang mapanganib sa mga maaaring madaanan ito. Isang Ocean Care Initiative o OCI ang inilunsad ng UNTV. Katuwang ang Members Church of God International kick-off ng pagtatag World Tour concert ng P-pop group na SB19. Gento! 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 Dito basta-basta bindo! Trending ito ngayon sa social media na ngayon isa ng sikat na dance challenge. Gento! Gento! Dito basta-basta. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Iniwanan ng bagyong Egay ang probinsya ng Cagayan. Nag-iwan naman ito ng matinding pinsala sa probinsya. Ang isinasagawang search and retrieval operations sa mga biktima ng lumubog na pampasaherong bangka sa may Binangonan, Rizal. Personal na nakipagpulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Alam ko naman ang pupunta siya. At magkaibigan sila, magkakilala sila. Tuluyan ang inalis sa serbisyo ang 18 mataas na opisyal ng Philippine National Police na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation. The state of the nation is sound and is improving. Once again, thank you, salamat sa MCGI, Members Church of God International, sa patuloy niyong suporta. To God be the glory! We demand that the government of the People's Republic of China immediately cease and desist all its coercive, unlawful, and unacceptable activities in the West Philippine Sea. We will never abandon Ayungin Shoal. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship. Humihingi ng hustisya ang mga kaanak ng binatilyong pinagbabaril at napatay ng mga pulis. Mistaken identity umano ang nangyari at napagkamala ng mga pulis na ito ang hinahabol nila suspect. Ang pagtakas ng person deprived of liberty na si Michael Cataroha sa New Bilibid Prison. Napatay ng mga pulis ang isa umanong gunman ni suspended Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Mabilis ang naging pagkalat ng wildfires na pinaigting ng hurricane wind sa Maui Island sa Hawaii. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpanaw ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. It's a very, very sad news. I have lost a friend. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng price cap o limitasyon sa presyo ng bigas sa buong bansa. Ipinaaresto na ng korte sa Maynila si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. kaugnay ng pamamaslang kay Governor Roel Digamo.
Nabulabog ang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa barangay at SK elections sa Malabang, Lanao del Sur. Iniimbestigahan na ng Office of the Transportation Security ang ulat hinggil sa isang security screening officer sa Ninoy Aquino International Airport na umano'y nagnakaw ng pera sa pasahero. Ng irregularidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na sinasabing pulso sa Surigao del Norte. Department of Foreign Affairs tinuligsa ang bagong 10-dash line map ng China. Provocation na ba yun sa kanila? Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea. Sisingit ka! Sumingit ka! Ano yan? Ano yan? Inaano mo? Siya si Marlon Malabote ang driver na nasa video ng naturang road rage sa Valenzuela. Ang motorista na nakunan sa viral video, nabubunot at nagkasanang baril sa isang siklista. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. Patay ang 3 mangingisda matapos mabangga ng barko ang kanilang bangka sa kasagsagan ng kanilang pangingisda sa laot 85 nautical miles northwest ng Bajo de Masinloc. Sa gagawing otopsiya sa naturang bangkay ng biktima na nasawi umano sa pananampal ng guro. Patuloy na lumalala ang kaguluhan sa Israel dahil sa pag-atake ng Palestinian militant group na Hamas. On October 17th, Islamic Jihad destroyed a hospital in Gaza. Pinangangambahang nasawi ang daang-daang Palestinians kasunod ng isang pagsabog sa Al-Ali Hospital sa Gaza City. Hamas is worse than ISIS. Kinupirma ng Department of Foreign Affairs ang ika-4 na Filipino casualty sa pag-atake ng Hamas militants sa southern Israel. Sino daw po pumatay sa papa niya? Makukulong daw po ba yung pumatay sa papa niya? Mayroon nang sinusundang lead ang Philippine National Police hinggil sa umano'y pagkawalan ng 25 anyos na si Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilo. Binangga ng mga barko ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard ang 2 barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nagsasagawa ng rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Kami yung unang nanalo. Kami yung unang nag-champion. Siyempre history ng first UBL na kami yung nag-champion. Isang pambihirang comeback win ang pinamalas ng Gilas Pilipinas ng gulatin at pataubin ang defending champions Team Dragon ng China sa score na 77-76. Nasungkit ni EJ Obiena ang gintong medalya sa isang record-setting performance sa pole vault. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Mabuhay ang mga bagong opisyal ng barangay. Mabuhay ang ating mga kabataan ng Sangguniang Kabataan. His Excellency Kishida Fumio, Prime Minister of Japan. Sa kanyang talumpati sa isang special joint session ng 19th Congress, napapanahon ang pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas sa gitna ng pagsulong ng bansa sa sovereign rights sa West Philippine Sea. China's worst nightmare from a foreign policy perspective is to see all of its neighbors joining together against it. Okay? So any movement that might seem to indicate that is a cause for concern to them. Sa mga ayon ng Israel sa 4 na oras na military pauses araw-araw sa Northern Gaza para sa humanitarian purposes. 11,000 na ang bilang ng mga pumanaw sa 5 linggong pambobomba ng Israeli forces sa teritoryo. Gaza is becoming a graveyard for children. Patay ang isang radio announcer matapos pagbabarilin habang nasa live broadcast
sa Misamis Occidental. Batay sa salaysay ng dalawang witness, nakita nilang binubuhat ng dalawang lalaki ang katawan ng isang babaeng duguan ng ulo upang ilipat ng sasakyan sa bahagi na Santa Catalina, Bawan, Batangas. Isang red CRV ang tinukoy ng dalawang witness na umano'y pinaglipatan sa dugoong si Catherine Camilon mula sa Nissan Juke noong October 12 sa bahagi ng Bawan, Batangas. Tatlo na ang naitatalang na sawi matapos kanigin ng 6.8 na lindol ang General Santos City. Viral sa social media ang kuha ng dashcam na ito mula sa Victory Liner bus na bumabiyahe, pati kitang-kita kasi ang insidente ng pamamaril ng dalawang sospek sa dalawang pasaherong nakaupo sa harapang bahagi ng bus. Palaisipan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y issue ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. Hindi nahihilingin ni Vice President Sara Duterte na ibalik ang panukalang 500 million pesos na confidential funds para sa 2024 na una nang tinapyas sa Kamara. Pinatatawag na ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng preliminary investigation sa grave threats complaint. Sa tingin ko, ang humahawak na lamang sa linya na pinagkasunduan bago ng eleksyon ay si Senator Marcos sa mga Duterte. And I will call this as demolition of the Duterte. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Pinagkalooban ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines. The government of the Republic of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines have agreed to a principled and peaceful resolution in ending the armed conflict. Itinanghal na Best in National Costume sa katatapos lamang na Miss Universe pageant si Miss Universe Philippines Michelle D. Naglabas ng pahayag ang mga organizer ng Miss Universe El Salvador hinggil sa anila'y pagkakamali. Salamat sa wagas! Hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Umiiwas na ako sa inyo. Akin na! Titignan ko, pulang-pula mata mo, nakadrugs ka. May mga sakay ako doon. Kahit picturean mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya. Papatayin mo pamilya ko. Dang-dang aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa karagatang sakop ng Hinatuan, Surigao del Sur. Pambobomba ng umano'y mga foreign terrorist sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City. Naiulat na nawala ang eroplano makaraang bigong makarating sa inaasang oras sa Palanan Airport. 16 ang bilang ng mga nasawi matapos na maaksidenteng mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa bayan ng Hamtik. Speaker Love Inday Sara. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA si Chinese Ambassador Wang Zilian ukol sa nangyaring panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard. Pag-aaralan ding mabuti ng kagawaran ng panawagan na ideklarang persona non grata ang Chinese Ambassador. Para mais yung tension, sana po siya ang nagiging tulay natin. Kaya lang, I think siya po yung nagbubuhos pa ng gasolina. So, ang message ko kay Ambassador, umuwi ka na, hindi ka mabuti dito sa atin. Hindi man sila nakalapit sa mga bahura ng Pilipinas. Ang mahalagaan nila ay maipamulat sa Pilipino ang ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea. We shall continue to assert our rights in accordance with the Philippine Constitution and international law. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity.